Hello, si Ruth Atkins po ulit ito. Ngayon po ipapaliwanag ko sa inyo yung aking sulat about what kind of place is Tartarus. No? So po, ano po ba pinarusahan ng Diyos na Jehovah ang mga anghel na nagkasala ng panahon ni Noe? Ayon po sa 2 Pedro 2:4, babasahin po sa English, ano? Sabi dito, certainly God did not refrain from punishing the angels who have sinned, but threw them into Tartarus, putting them in chains of dense darkness to be reserved for judgment. So, nung dumating po yung panahon o yung time na paparusahan na yung mga anghel, ang sabi sa Genesis 7:12, ang sabi dito, the floodgates of the heavens were opened, and the rain poured down on earth for 40 days and 40 nights. So, umulan po ng 40 days and 40 nights. Saan galing yun? Dati po alam natin na may water canopy. Ano po? Sabi po sa Genesis na may karoon ng waters above the expanse and waters below the expanse. So, yung water above the expanse po, nasaturate po ang buong kalangitan o yung atmosphere natin. Ano po? Napakaraming tubig po ang nasuspend sa atmosphere nung ginawa ng Diyos ang lupa. Ngayon, para pong ang nangyari po, para po itong siyang nagiging, kasi naka-concave po siya, tapos dahil saturated po ng water vapor, para po siyang naging, nag-serve as, what do you call this? Nag-serve siya as telescope, powerful telescope. Kung kaya, nakikita ng mga tao, no, kung sila Adan at Eva, nakikita nila ang kalangitan ng ang mga stars and planets. Nakikita nila na parang, yung mga bituin dyan na napakaganda at malapit na malapit sa kanila, no, because of the water canopy. Ngayon, nung nagkasala sila Adan at Eva, nandun pa rin yun, no, hindi natanggal. Kailan natanggal yon? Nung panahon ng delubyo, no? Kasi yun yung sinasabi dito ng Genesis 7:12 na nabuksan ang durungawan ng langit o yung floodgates of the heavens, ano, at ibinuhos ng Diyos ang lahat ng katubigan, ang lahat ng karagatan sa kalangitan, ibinuhos dito sa lupa. So, ano mangyayari ngayon sa lupa? Alam natin na ang lupa ay may mga tinatawag na tectonic plates. Yung layer by layer na tectonic plates. Yung crust natin, may tectonic plates yan. No? So, parang dugtong-dugtong na tiles. No? Yung tiles natin sa bahay, parang dugtong-dugtong lang yan. Ngayon, nung bumaha at yung flood water, naging masyado ng mabigat sa lupa, nagkaroon ng tremendous pressure sa seabed, no, ng lupa. Kasi noon po, sa totoo lang, tama po yung mga scientists na ang lupa ay iisa lang. No, hindi ngayon 7 continents and so many islands around the world. Pero noon po, nung unang-una pa lang, tama sila. No, iisa lang ang landmass. Ang tinatawag po yun na Pangaea. Tama ba ang pronunciation ko? Pangaea. Yun po ay the whole mass of land. At sabi nga, sineparate ng Diyos yung karagatan at ang lupa. No, lumitaw ang lupa. Kaya iisa lang ang lupa noon. Walang continents. So, ang nangyari po, dahil pinuhos ng Diyos ang karagatan sa kalangitan, no? The water canopy was poured down on the earth, on the ocean. Nagiging mabigat na mabigat hanggang sa umapaw na talaga yung
yung ano, yung tubig even sa landmass, sa Pangaea, no? Pero ang sabi kasi ng mga scientists, ang Pangaea was divided, the earth or the Pangaea was broken into several continents, millions of years ago. Pero ayon po sa Bible, mas paniniwalaan ko siguro ang Bible kasi walang nakasaksi sa pag divide ng lupa, no? Ayon lang yun sa kanilang carbon dating. Yung carbon dating po kasi kung minsan nagkakaroon yan ng pagkakamali, lalo na kapag ang isang bagay ay nababad sa tubig ng napakahabang panahon, no? Kaya tuloy parang mas makikita nila yung result mas matagal kaysa sa talagang actual na date. So nasa inyo po, sa mga scientists na ayaw maniwala sa Biblia, nasa inyo po yun. It's your decision to believe it or not, the Bible. Ngayon, ito po, ngayon nung nagkaroon po ng baha, nagiging pabigat ito. Remember po sa Bible, ang sabi ng Bible, ang lupa ay napabalot ng tubig. Originally, the earth was covered by waters. Anong ginawa ng Diyos? Itinaas niya yung mga tubig na ito sa kalangitan. No, nagkaroon siguro ng tinatawag na evaporation, tremendous evaporation, kaya nag-separate ang dagat. No? Tumaas yung dagat hanggang sa yung tubig naging talagang water vapor, ng makapal, puro water vapor yan. Kaya nasuspend lahat sa kalangitan, no? Ngayon, nung paha nga po, paano ba nangyari yon? Paano nangyari ang paha ay naging possible yun na bumuhos ito sa lupa? Ang sabi nung binuksan ng Diyos ang durawangan, ay saan ba yung floodgates of the heavens? Malamang na dahil po nasa may equator tayo na tinatawag, po doon po nagko-concentrate ang sunlight sa equator. Nung unang panahon, bago ang baha, mula doon sa equator, ang sun po nakakonsentrate siya doon sa equator. May tumakip sa araw. No, may tumakip sa araw, hindi natin alam kung isa sa mga anghel or whatever, or nagkaroon ng malaking meteor, no, na inilagay doon ng mga anghel, para hindi suminag ang sunshine sa lupa. So kung wala na po sunshine, malamang dumilim ng panahon ng baha, no, nagkaroon ng talagang complete eclipse, no? Malamang dumilim, o hindi naman madilim, kundi nung sa isang part ng ocean dumilim yung lupa. Pag dilim, yung water vapor natural magkaroon ng condensation, no? Magsisimula itong mag-condense kasi hindi na nasisinagan ng araw. So kapag nag-condense na po ito hanggang sa wala na talagang wala nang araw, yung nagkakaroon ng heat transfer from water vapor to yung condensed water vapor, talagang bumuhos na ito, nag-precipitate na ito sa lupa. Kaya ganun po nangyari, no? Kasi sabi ng mga scientists, paano yung water vapor bubuhos na lang yan dito sa lupa na so ang answer po doon, na block yung sun sa pagsinag ng araw dito sa lupa, na block yon. So sa Diyos po walang imposible. Pwede siyang magsugo ng anghel niya at magkaroon ng meteorites as big as the earth para lang i-block tayo sa sun, no? Kaya magkakaroon ng tinatawag na condensation. Kaya bubuhos talaga ang karagatan sa langit, o karagatan ang dagat
no? Tinatawag yun ng karagatan sa langit, no? Water canopy, bubuhos yun sa lupa. Okay?